Love Story Series. Ay Makira at may kuya ako, si Kuya Akiro. He is so cold to me, as in, napakalamig niya sa akin. I mean, malamig naman talaga siya sa iba pero pag sa akin sobra. Halos di ako kausapin tapos pag nagtatanong naman ako, yung isasagot niya kasing ikli lang ng butike. Hindi naman siya ganon sa magulang namin pero sa akin, gusto kong malaman kung bakit ganon siya kaya nung mag-18 ako. At sa mismong party, tinanong ko siya, "Kuya, bakit ang lamig-lamig mo sa akin?" Tanong ko habang kumakain ng cake. May dala akong pinggan na may lamang cake noong tinungo ko yung dining area namin dahil nakita ko na andito siya sa likod ng bahay na garden namin ginanap yung birthday ko. At heto ako ngayon tinatanong kay kuya, iyong pinakamatagal ko ng tanong na hindi ko maitanong sa kanya. Umiinom siya ng tubig nang mapahinto siya sa pag-inom at tumingin sa akin. Nakaupo ako habang kumakain nang tumingin din ako sa kanya. Eyes to eyes, mata sa mata, puso sa puso. Ano ba yan, Akira? Tumigil ka nga. Umiwas siya ng tingin at dahan-dahan niyang ibinaba yung baso niya na may laman pang tubig. At napahawak ang dalawang kamay niya sa mesa na nakayuko at binalik ulit ang tingin sa akin. Mapungay iyon. Kung tumingin sa akin para bang nahihirapan siya na ewan. Di ko maintindihan pero di ko iyon pinansin dahil nakafocus ako sa isasagot niya sa tanong ko. "Because this is wrong," he said, and after that, lumapit siya sa akin at hinila ako palabas ng dining area. Nakangiti kong pinagmamasdan ang nasa paligid sa akin. Ngayon ang kaarawan ko at andito lahat ang bisita sa likod ng bahay namin na kung saan ay iyong garden namin. Dito ginanap yung 18th birthday ko. Kumuha muna ako ng pinggan at nag-slice ng cake na nasa nag-iisang round table tapos inilagay iyon sa pinggan na hawak ko ngayon. Saka kumuha ng tinidor at kinain iyon. Nang makita ko si kuya na naglalakad na patungo sa dining area. Nang may maalala ako, agad ko siyang sinundan. Maitatanong ako na matagal ko nang gustong itanong. Nang malapit na ako sa dining area namin, napasimangot ako nang maalala na di pa pala niya ako binabate. Kapatid ko ba talaga to? Niregalo nga, wala kahit pagbati man lang di niya magawa. Naabutan ko siyang umiinom ng tubig kaya umupo ako sa dining chair namin at inilagay iyong pinggan na may lamang cake sa mesa at nagsimulang kumain. Tsaka na ako nagsalita. "Kuya, bakit ang lamig-lamig mo sa akin?" Tanong ko habang kumakain ng cake. Umiinom siya ng tubig nang mapahinto siya sa pag-inom at tumingin sa akin. Nakaupo ako habang kumakain nang tumingin din ako sa kanya. Eyes to eyes, mata sa mata, puso sa puso. "Ano ba yan, Akira? Tumigil ka nga." Umiwas siya ng tingin at dahan-dahan niyang ibinaba yung baso niya na may laman pang tubig at napahawak ang dalawang kamay niya sa mesa na nakayuko at binalik ulit ang tingin sa akin. Mapungay iyon. Kung tumingin sa akin para bang nahihirapan siya na ewan. Di ko maintindihan, pero di ko iyon pinansin dahil nakafocus ako sa isasagot niya sa tanong ko. "Because this is wrong," he said, and after that, lumapit siya sa akin at hinila ako palabas ng dining area. Parang nakukuryente ang buong katawan ko habang hila-hila ako ni kuya. Napatingin pa ako sa garden namin at sa kalangitan. Gabi na pala, ba't di ko iyon napansin? Nabisi siguro ako kanina sa mga bisita. "San tayo pupunta, kuya?" Tanong ko sa kanya pero as usual, di siya sumagot. Kung sasagot man siya sa tanong ko, isa na iyong pinakamalaking achievement para sa akin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Tumitibok na mabilis ang aking puso. Di ko alam kung bakit kinakabahan ako. Umakyat kami sa aming hagdan tapos huminto kami sa kwarto niya. Kumunot ang noo ko dahil nagtataka ako kung bakit andito kami sa harap ng pinto ng kwarto niya. "Anong ginagawa natin dito, kuya?" Tanong ko ulit kahit hindi na ako umasa na sasagutin niya iyong tanong ko. And guess what? Di niya ako sinagot. Basta binuksan na lang niya iyong pinto at pumasok kami sa loob na hawak pa rin niya iyong kamay ko.
Nung nakapasok na kami, doon lang ako nakahinga ng maluwag dahil binitawan niya sa wakas iyong kamay ko tapos lumapit siya sa kama niya at kinuha iyong box doon na sa tingin ko para sa akin. Eto na ba yung regalo niya sa akin? Natuwa ako pero di ko iyon pinahalata. Hindi malaki iyong box pero sa tingin ko, kwentas siguro iyong laman. Lumingon siya sa akin at tinignan ako sa mismong mata niya ako tiningnan at ganoon rin ako. Mas lalong tumibok yung puso ko sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang mali iyon. Di ko alam ang tingin na iyon. Nakikita ko iyon kay daddy pag nakatingin siya kay mommy. Lumapit siya sa akin at inilahad sa akin iyong hawak niyang maliit na box. Tinanggap ko iyon at binuksan. Napangiti ako nang may nakita akong kwintas. Gold siya na may pendant na moon. Tapos nakadikit sa moon iyong isang star. My gift for you? Sabi niya habang nakatitig pa rin sa akin. Nakangiti ko siyang tiningnan. Tapos kinuha niya iyong kwintas at pumunta siya sa likod ko at siya na mismo ang nagsuot sa akin ng kwintas. Bumalik siya sa harap ko tapos tinignan ulit ako kagaya ng pagtitig niya sa akin kanina. Thank you dito kuya. Nakangiti kong pasasalamat. Pero may nakakalimutan ata siya kaya unti-unting nawala iyong ngiti ko sa labi tapos napaikot na lang ang aking mga mata sa naalala. Why did you roll your eyes? Malamig na tanong niya. May nakakalimutan ka ata. Kapatid ba talaga kita? Si Kuya Zen nga parang siya pa yung kapatid ko dahil sa pakikitungo sa akin. Ikaw? Parang hindi. Natigilan ako nang humakbang siya sa akin. Medyo natakot ako nang mapansin kong nagdilim ang paningin niya. Nung na-mention ko iyong pinsan namin na si Kuya Zen, don't you ever compare me to him. Sobrang lamig niyang sabi sa akin habang ako atras ng atras dahil sa paglapit niya sa akin ng sobra hanggang sa naramdaman ko iyong pinto sa likod ko. Inilagay namin iyong dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ko habang madilim pa rin ang tingin sa akin. And don't you ever mention his name when you're with me. Pagkasabi niya noon, mas lalo niyang inilapit sa akin ang kanyang mukha dahilan ng pag-urong ng mukha ko. Kinakabahan ako, ginagawa ni kuya. Medyo matagal pa niya akong tinititigan tapos unti-unting nawala ang pagdilim ng mukha niya. Nagulat ako nang bigla niyang isiniksik ang kanyang ulo sa balikat ko tapos nasa harap ng liig ko ang mukha niya. I'm sorry, did I scare you? Mahina na sabi niya. Medyo nawala yung takot ko pero kinakabahan pa rin ako. Di ako sanay na ganoon si kuya, parang mas gusto ko pa yatang ang layo niya at sobrang lamig niya sa akin. Nai-imagine ko pa lang yung nangyari sa amin, parang mali na. Hindi parang dahil mali talaga, siguro. Di ako sigurado pero parang yung mga nangyayaring ganito ay para lang naman siguro ata sa magjowa. Hindi naman kuya. Nauutal na sabi ko. I felt a butterfly in my stomach. Nakikiliti ako sa ginagawa ni kuya. Natigilan ako ng dahan-dahan na umangat ang ulo niya at tinignan ako tapos pumikit. Nagulat ako nang magdikit ang ilong namin. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. At doon ko lang na-realize na ang gwapo pala ni kuya. Matangos na ilong, makapal na kilay. Makinis na mukha halos, walang pores. Mahabang pilik mata. Napalunok ako nang napunta iyong tingin ko sa labi niya. Pinkish iyon, halatang masarap halikan. Ano ba Akira? Kapatid mo yan, tumigil ka nga. Ano ba itong iniisip ko? Para akong nawala ng hininga nang bumukas ang kaninang nakapikit niyang mata. Dahan-dahan iyong bumukas at tinititigan ako sa mata. Napansin kong napatingin siya sa labi ko at bumalik ulit sa mga mata ko. Happy birthday Akira. Natuwa ako nang binati niya ako pero nagsitaasan iyong balahibo ko sa tono ng boses niya nang bumati siya sa akin. Naramdaman ko iyong isang kamay niya na hawak sa kabila kong pisngi at yung thumb niya ay hinihimas-himas iyong pisngi ko. Parang nakuryente iyong buong katawan ko sa ginagawa niya hanggang sa nagsalita siya. And I'm sorry for this. Sabi nito. Para sa... Before I could finish my words, I felt something on my lips at nakapatay na iyong ilaw. Madilim ang kwarto pero wala doon ang isip ko kundi sa nararamdaman ko na nasa labi ko. Parang tinitikman ang labi ko nito. Gumagalaw siya.
Napanganga pa ako nang kagatin nito ang ibabang labi ko. Doon ko na-realize ang nangyari. Hinahalikan ako ni kuya. Naramdaman ko iyong isa pa niyang kamay sa bewang ko habang iyong isa nasa pisngi ko. Mahigpit ang pagkahawak ni kuya sa bewang ko. Tila ba ayaw akong mawala. Nakapatay man iyong ilaw, may konting liwanag din naman na galing sa lampshade na nasa side table ng kama ni kuya. Gulat pa rin ako. Nanlalaki ang mga mata at hindi ako makagalaw. Hinila niya ako papuntang kama niya pero hindi pa rin lumalayo ang labi niya sa labi ko. Di ko alam bakit ako hinahalikan ni kuya. May magkapatid bang naghahalikan? Hindi ko alam pero sigurado akong mali ito. Mabilis ang pangyayari, nakahiga na ako sa kama niya habang siya nakapatong sa akin at patuloy pa rin sa paghalik sa labi ko. Hindi ako tumugon sa halik niya dahil first kiss ko to, di ko alam kung paano humali. Pero alam kong mali ito kaya dapat tumigil. Pero di ko siya mapigilan dahil ayaw gumalaw ng katawan ko. Di ako makagalaw hanggang sa namalayan ko na lang na tumutugon na ako sa halik niya at nakapikit na ang mga mata ko. Kung ano man ang ginagawa niya sa labi ko, ginagaya ko iyon. Tumigil siya sa paghalik sa akin at dalawa kaming hinihingan. Nakatitig lang siya sa mga mata ko. At doon lang ako nakapagsalita. Kuya, mali. Di ko na natapos ang sasabihin ko dahil hinalikan ulit niya ako. Doon na gumalaw ang mga kamay ko at tinutulak siya. Pero masyadong malakas si kuya. Kaya bigo ang dalawa kong kamay na tumulak sa kanya at hinawakan niya ang isa kong kamay. Inintertwine niya ang kamay namin. Nakuryente ako doon. Napapikit na lang ang mga mata ko. Wala na akong magagawa. Ayaw tumigil ni kuya. Maya-maya tumigil siya at nagsalita. I don't care. I don't care if it's wrong. Wala na akong pakialam kahit mali. Basta ang importante. Sabi niya sa akin at sinabi niya sa huling idinikit niya sa akin ang ilong niya. Tapos, tinapos ang sinabi. Sa akin ka lang. And he kissed my forehead. Pagkatapos nun, bumalik siya sa paghalik sa labi ko na tinugon ko naman agad. Hindi ko alam kung bakit ako tumutugon. Alam kong malito dahil kuya ko siya, kapatid ko siya. Magkadugo kami. Kaya bakit ko siya hinahayaan? May parte na parang gusto ko ang ginagawa niya pero may parte rin sa akin na mali ito. Dapat itigil ito. Pero parang bumibigay na ako. Napunta sa liig ko ang halik niya hanggang sa napunta iyon sa cleavage ko. Tumigil siya, saka ako tinignan. Can I? Tanong niya, humihingi ng permeso. Hindi ko alam kung bakit tumango ako tapos yung kamay niya napunta sa likod ko sa may zipper ng gown na suot ko. At isang himas niya lang doon sa likod ko na unzipper na iyong gown ko. Medyo nagulat pa ako pero di ko iyon pinahalata. Dahan-dahan niyang ibinaba iyong ibabaw ng gown ko. Tube kasi yun at bumungad ang medyo malaki na cocomelon. Nakatitig siya doon. Nahiya ako bigla at akmang tatakpan na ito nang pigilan niya ako. Amaya bumaba ang halik ni kuya, nasa kalagitnaan na siya ng puson ko. Nang biglang may kumatok. Natigilan kaming dalawa. Akiro, anak, andyan ba kapatid mo? Si mommy. Napatingin ako kay kuya na ngayon nakaupo sa kama kagaya ko. Nakatingin din siya sa akin. Umiwas ako ng tingin at tumingin sa may pintuan. Andito po ako, mommy. Sagot ko kay mom. Bumaba na muna kayo mga anak. Sa dining area tayo, may sasabihin kami ng dad nyo. Iyon ang huling sabi ni mommy bago ko naramdamang umalis na siya. Dahan-dahan kong pinulot iyong gown ko na nasa sahig at tumayo na. Akmang aalis na ako nang maramdaman kong yumakap si kuya sa bewang ko, sa likod ko. Ibinaon niya yung ulo niya sa leeg ko tapos nagsalita siya. We will continue this later. Mahinang sabi nito tapos mahina akong napaungol ng kagatin niya ang leeg ko. Kuya. Yun na lang ang nasabi ko. Tapos pinakawalan na niya ako at ako naman umalis na ng kwarto niya. Tumungo muna ako sa kwarto ko at nag-half bath. Kasi ang lagkit ng feeling ko. Habang nililinis ko ang sarili ko, naisip ko si kuya. Madaming tanong ang nasa isip ko na di ko masagot. Una, yung paghalik ni kuya sa akin, tas sa yung mga pinagsasabi sa akin ni kuya kanina. Hindi ko alam kung ano ang mga ibig sabihin noon. Pero malaking kasalanan iyon. Dapat, kalimutan ko na yun dahil mali yun.
Naka-t-shirt at pajama na lang ako nung bumaba ako. Pagkababa ko, tapos na pala iyong party dahil nagliligpit na iyong mga maid namin. Tumungo ako sa dining area namin, naabutan ko din sila mommy, daddy at si Kuya Akiro. Lumapit ako sa may gilid ni mommy at doon umupo. Bale, katapat ko ngayon si kuya na nakatingin sa akin ngayon. Medyo naiilang ako sa paraan ng pagtingin niya. Pero di ko iyon pinahalata at tumingin na lang kay daddy. Ano nga po pala ma'am, dad, ang sasabihin niyo? Tanong ko. Akira anak, may sasabihin kami ng daddy mo. Alam na ito ng Kuya Akiro mo at sa tingin namin, ito na ang tamang panahon para sabihin sa'yo itong linilihim namin. Sabi ni mommy, anak, you're adopted. Para akong binuhusan ng malabig na tubig sa narinig. I'm what? Po? Kaya ba parang ibang itsura ko at walang pagkahawig sa inyo? Nauutal na tanong ko. Totoo yun. Pansin ng lahat na iibang itsura ko sa kanila pero hindi ko iyon pinansin. Dahil baka sa ibang kamag-anak ako nagmana pero hindi pala. Isa pala akong ampon. Hindi sila umimik. Napatayo ako, napatingin naman sila sa akin. Anak, pahinga lang po muna ako. Malamig na saad ko tapos umalis na at tinungo iyong kwarto ko at humiga sa kama ko na umiiyak. Hindi ko alam na ampon pala ako. Kaya ba ang lamig ng pakikitungo sa akin ni Kuya Akiro? Galit ako, naiinis ako sa kanila. Sana sinabi na nila sa akin, hindi yung ngayon pa lang. So, asan ang mga magulang ko? Patay na ba sila? Kakaisip ng marami, di ko na malayang nakatulog na pala ako. Maya-maya nagising ako dahil parang may nakayakap sa bewang ko. Parang may hangin rin sa leeg ko. Di ko alam kung bakit. Kaya unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Nagulat ako nang makita si kuya na nakayakap sa akin at mukhang natutulog habang ang ulo nakasiksik sa aking leeg. Kuya. Parang paos na tawag ko dito. Bumukas ang mata ko tapos humikap at mas lalong isiniksik ang ulo sa leeg ko. Ano ba kuya? Bumitaw ka nga? Sabi ko rito. Kanina ko pa siya tinutulak palayo pero ayaw nitong bumitaw sa pagkakayakap sa akin. Naiinis na ako. Forgive me baby please. Natigilan ako sa sinabi niya lalo na sa pagtawag niya sa akin ng baby at sa lambing ng boses niya. Si Kuya Akiro ba to? Parang hindi eh. Sinaniban ata to. Hindi ito yung kuya ko eh. Yung kuya ko na yun malamig. Mas malamig pa kaysa sa yelo. Medyo nakakaramdam ako ng kilite dahil sa pagsiksik niya sa leeg ko. Kada tulak ko sa kanya, mas lalo lang humihigpit ang yakap niya sa bewang ko. Tila ba, ayaw lumayo. Ikaw ba yan, Kuya Akiro? Ba't parang hindi ikaw? Asa na yung malamig na pakikitungo mo sa akin? Ha? Tanong ko sa kanya. Inangat naman niya ang ulo niya dahilan kung bakit sobrang lapit ng mukha niya sa akin. Nailang ako bigla sa ginawa niya. Nakatitig lang siya sa mukha ko bago nagsalita. That was before. Cold ako sa'yo kasi may nararamdaman ako na hindi naman dapat maramdaman dahil kapatid mo ko. Kaya umiwas ako sa'yo dahil alam kong mali yun. Ngunit nang malaman ko kila mom na hindi pala kita kapatid, sobrang saya ko nun. Pero di ko pinahalata, mahal na mahal kita Akira. Hindi bilang isang kapatid, kundi bilang babae. Nang malaman ko yung totoo kila mom, nasagot ang matagal ko ng tanong. Kasi kung totoo mo talaga akong kapatid, hindi ko ito mararamdaman. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal. Dahil gagawan ko yan ng paraan na mahalin mo rin ako pabalik. Sabi niya sa akin habang nakatitig at pagkatapos nun, hinalikan niya ako sa noo tapos ngumiti. Isang ngiti na ngayon ko lang nakita sa labi niya. Nanlaki ang mga mata ko at napangiti. Ang gwapo mo pala kuya pag ngumingiti. Nakangiti kong sabi. Nagtaka ako nang biglang nawala ang ngiti niya tas napakunot ang noo. Stop calling me kuya, di mo ko kapatid. Akiro ang itawag mo sa akin. Naiinis na sabi niya. Natawa ako sa kapinisan ng pisngi niya at pinanggigilan ito. Ang cute mo Akiro. Nakangiti kong sabi. Bumalik ang ngiti niya sa labi at niyakap ako ng mahigpit. I love you. Nagulat ako sa sinabi niya at napangiti na lang at niyakap siya pabalik. I have a plan tomorrow. Nakatuwalya lang ako nang lumabas ako ng CR. Kakatapos ko lang maligo.
Napatingin ako sa kama ko, andoon pa rin si Akiro natutulog. Nahihiya naman akong gisingin siya. Nagbihis muna ako at pagkatapos noon, lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya at pinagmasdan siya. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko pero parang alam ko na ang sagot. Mahal ko na siya, hindi bilang kapatid kundi bilang lalaki. Matagal na akong nakakaramdam nito tuwing malapit siya pero hindi ko na lang iyon pinapansin dahil alam ko, iwas siya ng iwas sa akin at sa panahong iyon, hindi ko pa alam yung nararamdaman ko. Pero iniisip ko si Daddy kung okay lang ba ito. Baka kasi hindi, ang awkward siguro noon. Pero pag uwi nila, sasabihin ko na. Natigilan ako nang gumalaw siya at iminulat ang mga mata. Bigla itong ngumiti. Did you take a shower again? Malamig na tanong niya at kinuha iyong kamay ko sa kahinalikan ang likod nito. May naramdaman naman akong paro-paro sa tiyan. Tumango na lang ako at umiwas ng tingin. Umupo siya sa kama tapos yumakap sa akin. Ipinatong niya sa balikat ko ang chin niya. So, you love me too? Tanong niya, tumango ulit ako, nahihiya. My baby is shy. Natatawang sabi niya at pinanggigilan ang leeg ko. I love you. Sabi niya tapos hinalikan ako sa pisngi. I love you too. Mahinang sabi ko at yumuko at natawa naman siya. Say it again, baby. Sabi niya habang natatawa. Inis ko siyang tiningnan. Pinagtatawanan mo ko eh. Ewan ko sa'yo. Lumayo ka nga. Inis na sabi ko at pilit na kumawala sa yakap niya. Okay, I'll stop. Huwag ka nang mainis, mahal ko. Sabi nito at tumigil na sa pagtawa at mas lalong hinigpitan ang yakap sa akin. May pasok ka bukas, diba? Tanong niya at tumango naman ako. Tomorrow is Monday at may klase kami. I'm planning to tell Mom and Dad about this. Natigilan ako sa sinabi niya. Siya rin? Then, we will going to tell them on Saturday maybe? Sabi ko. Tumango na lang siya at hinalikan ulit ako sa pisngi. Maya-maya, nagpaalam siya na magsha-shower lang siya kaya umalis na siya sa kwarto ko. At ako naman ngumiwi ng onte. Masakit yung gitna ko, kaya nakahiga lang ako sa kama. Pero hindi ako makapaniwala na ibinigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Pero hindi ko naman iyon pinagsisisihan. Dahil sa mismong mahal ko na ibigay ito. Mga anak, hali kayo rito, luto na tong niluto kong barbecue. Sigaw ni Mom galing sa may garden namin. Nasa may terrace ako ngayon na nakaharap sa may garden namin at nakatingin ako kay Mom na nagluluto ng barbecue. Ngumiti ako tapos pumasok sa loob ng kwarto at binuksan iyong pinto. Nagulat ako nang makita si Akiro sa labas ng harap ng pinto ko. Mas lalo akong nagulat nang bigla siyang lumapit sa akin at hinalikan ako sa labi, then ngumiti. Sabay na tayo baby, pagpunta kila Mom, sabi niya. Kumunot no sa sinabi niya at hindi na lang umimik at sabay nga kaming bumaba at tumungo sa garden. Nang dumating kami, nasa may upuan na sila Mom at Dad kumakain. Umupo kami sa upuan na para sa amin at kumain na rin. Kailan ang balik mo anak kay Kyra? Tanong ni Mom sa akin. Tinutukoy niya iyong totoo kong nanay. Yes, I already found my real parents. And napatawad ko na sila. Dahil sa hirap, walang ibang nagawa ang magulang ko kundi ibigay kila Mommy dahil di nila ako mabuhay. Tapos ngayon, successful na ang ina ko at ama. At hinahanap nila ako pero kahit anong gawin nila, di nila ako mahanap. Hanggang sa kami na ang naghanap, buti na lang nahanap ko sila. Di ko pa po alam, mamiss ko kayo sobra. Sabi ko tapos kumain ng barbecue. Ako, sobra mo ba akong mamiss? Tanong naman ni Akiro. Tinignan ko siya. Anong ikaw? Palagi naman tayo nagkikita. Sabi ko naman. Oo, alam na nila Mom and Dad yung about sa amin. Sa una ayaw ni Dad, ngunit nang mapansin ni Dad na gagawin talaga ni Akiro ang lahat, ay wala siyang nagawa kundi ang tanggapin na lang. Parang tayo lang honey nung kabataan natin. Narinig kong sabi ni Mom kay Dad. Oo nga, ang cold ko pa nun sa'yo tapos sa'yo lang pala mabibihag ang puso ko. Sabi naman ni Dad at doon kami napatingin sa kanila. Magkadikit na sila ni Mom habang nagkakatinginan. Tingin na kagaya sa amin ni Akiro. Maya-maya ay tumungo ako sa kusina para kumuha ng tubig nang mapansing sumunod sa akin si Akiro. Oh, anong problema mo? Nang yumakap siya sa bewang ko sa likod. Hanggang ngayon ba, di ka pa rin dinadat na ng dalaw mo? Tanong niya.
Napangiti ako sa tanong niya pero di ko iyon pinakita tapos humarap sa kanya. I love you so much, Akiro. Sabi ko tapos may kinuha sa bulsa ng damit ko at ipinakita iyon sa harap niya. At napunta doon ang tingin niya. Maya-maya kinuha niya iyong piti at tinignan iyon. Nagulat ako nang tumulo ang luha niya at napangiti saka niyakap ako ng mahigpit. Thank you, Akira. Thank you so much. Sabi niya tapos maya-maya bumaba ang ulo niya sa tiyan ko at idinikit doon ang tenga niya. Stay healthy ka dyan, baby, ha? Marami pa ang susunod sa'yo. Agad ko namang pinalo ang balikat niya at tumayo naman siya at hinalikan ako sa labi tapos ngumiti. I love you more, Akira ko. Sabi niya at niyakap ako ng mahigpit.